Samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, luwalhati ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig, o Diyos, na walang kapantay sa kadakilaan na patuloy po ninyo, na ipinapadama, o Diyos, sa bawat araw sa aming buhay. Salamat po, aming Ama, na patuloy pinagkakaloob mo ang pribilehyo na ikaw ay aming sambahin, magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin na sa mga sandali ito maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Lukuban po ninyo ang lugar na aming kinalalagyan, Panginoon, ng inyong banal na presensya. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na marinig po ng inyong mga anak ay tinig na nagmumula sa inyo mula sa inyong banal na salita at hindi po tinig ng tao. Pahintulot po ninyong tumimo ang bawat katuruan sa bawat puso. Maging kadahilanan, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mamulat sa katotohanan, makita ang tunay na landas, tungo sa katuparan ng pinakamabuti mong layunin at palatuntunan. Ang kami po ay makapapasok sa pinto na masikip na magdadala po sa amin sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sa nakarang linggo po ay natutunan po natin ang dalawang uri ng manggagawa o nagtatayo ng bahay na nagtatayo sa dalawang magkaibang uri ng pundasyon na ito po ay nangungusap ng patutunguhan ng tao sa walang hanggan. At ito po yung gaya po na ating sinabi, pangwakas o conclusion ng Panginoong Hesus, ngunit conclusion na naglalayon pa rin na ituro ng Panginoon na nararapat. Kaya nandito po yung concluding lesson na kanya pong ibinigay sa lahat po ng mga nakinig sa kanya. Dahil napakahaba po ng kanyang katuruan mula sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. At ngayon po ay tayo naman ay dadako sa isa sa kanyang mga naunang katuruan sa Matthew chapter 7 pa rin, verses 13 to 14, na tila baga bahagi pa rin ng kanyang pangwakas na katuruan. Ngunit dito po ay itinuturo po ang direksyon na tamang tugon na sa lahat ng kanyang mga itinuro mula sa chapter 5 hanggang chapter 7. At ito po ay tungkol sa dalawang uri ng pintuan na papasukan ng tao at ang kanilang papasukan ay magre-resulta ng kanilang hahantungan kung ano po yung kanilang napakinggan at kung ano ang kanilang tugon ay naaayon dito kung ano yung kanilang papasukan mula sa kanilang mga napakinggan. At dito yung pintuan na kanilang papasukan ay agad-agad na mahahayag ang kanilang patutunguhan sa walang hanggan at wala na pong second chance matapos nilang pasukan ang pintuang iyon. Muli ay naobserbahan po natin o nakita natin yung maikling description ng dalawang uri ng pintuan na ito at dalawang uri ng manggagawa. Nagpapakita sa amin, naglalarawan din ng dalawang uri ng kautusan ng patutunguhan ng tao. O yung presentation ng Panginoon dito ay yung patutunguhan kung susundin nila ang iniuutos ng Panginoon at ang kanyang iniuutos ang papasukan ay ang pintuan na hahantong sa kaharian ng Diyos. Kaya yung pakikinig at pagkilos na may pagsunod sa salita ng Diyos ay inihambing ng Panginoon sa matalinong manggagawa o nagtatayo ng bahay
na mananatiling matatag hanggang sa huli sa gitna ng lahat ng mga sigalot sa buhay. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na yung pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nakadepende sa desisyon ng tao. Sa halip, ito ay tugon lamang ng tao kung ano na ang kanyang ginawa ng Diyos sa kanyang ipinahayag. Ang kanyang ginawa at kung anong tugon sa kanyang ipinahayag. Hindi po ang tao ang may tunay na desisyon kung saan siya pupunta, kundi yung tugon lamang niya sa ginawa ng Panginoon. Maging malinaw po sana sa atin ito dahil hindi po tao ang gumagawa ng dahilan para siya ay makapasok sa kaharian, kundi yung tugon lamang niya. At upang magkaroon po tayo ng malinaw na daloy ng kaunawaan, maganda po na titingnan po natin, ating pong balik-aralin, bagamat hindi naman natin talaga inaral lahat, ngunit i-review po natin, pahapyaw lamang po yung mga katuruan ng Panginoon mula sa chapter 5 hanggang sa chapter 7. Dahil at ito na rin yung magsisilbing background natin sa ating inaaral ngayon. So kaya po ang una sa ating background ay ang Matthew chapter 5 mula sa chapter 5 hanggang verse 7. Makikita po natin dito na kung ang mga tao ay kaintim na makikinig lamang sa mga katuruan ng Panginoon mula sa chapter 5 hanggang sa chapter 7, ay inaasahan na sila ay tutugon na may pagsunod, pagpapasakop sa iniatas ng Panginoon sa chapter 7 verse 13. Kaya ang una natin titingnan dito ay ang kanyang kautusan sa chapter 5 verses 1 to 12. Konti lamang po ito, pahapyaw lamang po natin babasahin. Ito pong sabi ron, when Jesus saw the crowd, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Hindi po natin aaralin ito, binasa lamang po natin para magkaroon po tayo ng konting kaunawaan po sa background po ng ating aaralin ngayon. Ngunit ito pong unang binasa natin ito ay patungkol po sa mga nagsasabi na sila ay mananampalataya at kung papaanong pagpapalain ang kanilang buhay. Yung pagpapala na tatanggapin ng mga tao na ito dahil sa pagsunod doon at yung kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos at mamumuhay sila ng matuwid na pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos na gaya ng binanggit ng ating mga binasa, ay sa totoo lamang po, kung ito ay gagawin ng tao sa kanyang sariling kaparaanan, sariling effort, walang kakayahan ang tao para gawin ito. There's no way that man can achieve all these things with human efforts. Bakit po? Lahat kasi tayo ay makasalanan. Pero bakit inilagay po ng Panginoon dito kung yun po ay hindi pwede? Yun nga po ang dahilan kung bakit doon sa ating aralin ngayon sa chapter 7, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagpasok sa makipot na pinto, mahirap pasukin at kakaunti lamang ang makakapasok. Ito ay dahil ang
description po ng buhay ng tao ay salungat sa kalakaran ng makasalanang sanlibutan na ating kinalalagyan. At ang tao ay naalipin na ng kalakaran ng sanlibutan. Yun po yung totoong problema. Kaya talaga mahirap. So, tingnan po natin, pahapyaw po natin at titingnan po ang ilan pa sa mga previous teachings na ito para po maunawaan natin yung ating binabanggit. Ano po? Kaya punta tayo sa letter B na continuation ng mga katuruan ng Panginoon. Getting angry or ill feeling to someone is something that a sinful man cannot avoid. And the Lord calls it committing murder. Ano po yung binabanggit dito sa chapter 5 verses 21 to 26? Ang bigat po nito sinasabi rito eh. You have heard that the ancients were, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into hell. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Make friends quickly with your opponent at lo, while you are with him on the way, so that the opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you will be thrown into prison. Truly I say to you, you will not come out of there until you have paid up the last cent. Again, hindi po natin aralin ito mabuti, kaya lamang natin binasa para maunawaan po natin ang katotohanan na yung magalit lamang tayo sa ating kapwa o magkaroon tayo ng masamang kalooban niloloob sa ating kapwa ay isa na pong isang kasalanan, ngunit isang kasalanan na marahil walang tao na hindi nakasuway nito. This is a sin that men cannot avoid because we are sinners. Ang problema po ay tinawag ng Panginoon ito na murder. Yun po yung mabigat. So makikita po natin na talagang mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung paglapit natin sa presensya ng Diyos upang tayo po ay sumamba na meron tayong hindi tamang relasyon o mabigat na puso sa ating kapwa ay isang kaipokrituhan at kasalanan. At ang problema po, karaniwan na ito ay ang nagiging kasalanan ng tao. O di kaya naman, ipinagsasawalang bahala lamang ng tao yung ganitong kalalagayan. Paano po natin malalaman? Malalaman po natin dahil halos lahat po tayo ay may karanasan ganito. Letter C, in Matthew 5 verses 27 to 30. Basahin po natin yon muna. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. If your right hand makes you stumble, cut it off and throw it from you. For it is better for you to lose one of the parts of your body than for your whole body to go into hell. Hindi po literal ito na sinasabi ng Panginoon, kundi binibigyan lamang ng Panginoon ng emphasis kung paano kagrabe ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga po yung lust of the eyes at lahat ng sin of the flesh, very common na kasalanan ito ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kaya, itong dahilan kung bakit ang totoong Kristiyano ay inaasahan po na lagi pong nakaharap sa spiritual battle. May digmaang spiritual at
Dinidigma rin niya ang kanyang laman, dinidigma niya ang kanyang sarili sa tuwi-tuwi na. Ito po ang buhay ng Kristiyano. At ito rin ang patunay na ang pinto ng buhay patungo sa walang hanggan ay talagang masikip at kakaunti ang nakakapasok. Letter D sa Matthew chapter 5 verses 38 to 40. Ito po yung sinasabi. Again, you have heard that the ancient were told, you shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the Lord. But I say to you, make no oath at all, either by heaven or for it is the throne of God, or by earth, for it is the footstool of his feet, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. Nor shall you make an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. But let your statement be yes, yes, or no, no. Anything beyond this is of evil. But let your statement be yes or no. Anything beyond this is of evil. You have heard that it was said, an eye for an eye and tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your share, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Give to him what ask of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Give him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and send rain on the righteous and the unrighteous. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Mukhang inulit natin. Ano po? Naulit yun. Pero ang punto po rito, dahil wala tayong panahon na ipaliwanag lahat na ito, ang punto lamang po rito, para paigsiin po natin, yung personal relationship natin sa iba, sa ibang tao, na ninanais ng Panginoon ay nangangailangan po na meron po tayong mabuting kalooban at mabuting attitude sa ating kapwa, maging umabot man ito sa humantuman ito sa punto na tayo ay mismong magsasakripisyo alang-alang po sa ating kapwa. Kasama na rito yung pagmamahal sa mga hindi kaibig-ibig na tao. At pag tinignan po natin, this seems to be impossible. Ngunit kautusan po ng Panginoon. Utos po niya ito sa lahat ng tao na nais sumunod sa Kanya, na tayo po ay mamuhay ayon sa Kanyang kautusan. At isa ito sa pinakamahirap, ngunit kinakailangan natin isakatuparan. Yun po ang dahilan kung bakit yung pintuan patungo sa buhay na walang hanggan ay talagang masikip at kakaunti ang nakakapasok. Letter E, in Matthew 6 verses 1 to 18. Dito po, sabi, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. So when you give to the poor, do not sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have the reward in full.
But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogue and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have the reward in full. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to the Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you're praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay, putulin na natin doon, at dahil ang nais lamang nating ipaliwanag dito, nagbigay ng warning ang Panginoon patungkol po sa false righteousness, yung hindi makatotohanan na pagiging mabuti o matuwid, at yung kaipokritohan na pagkarelihiyoso, yung mga paggawa ng mabuti na paimbabaw at pagiging relihiyoso na paimbabaw. Tatandaan po natin na ang pinakamabigat na pananalita ng pagsaway ng Panginoon ay binitiwan niya doon sa mga religious leaders na nakikinig sa kanya noong panahon na yon, na ang kanilang ginagawa ay panlabas lamang pakunwari na kabutihan at pakunwaring pagkareliyoso. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Panginoon. Ito po yung nais ipakita rito sa atin. Hypocritical righteousness, hypocritical religiosity, paggawa ng mabuti, ngunit hindi makatotohanan na panloob kundi panlabas lamang. Letter F, in Matthew 6 verses 19 to 34. Yan po sabi, genuine believers in Christ are commanded not to worry about material things and needs of the body, but instead to focus on the things of the eternal and living a life of righteousness in Christ. Sige po, basahin natin. Kasi magandang mabasa po natin ito dahil yung paalala po. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, for neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. For this reason I say to you, do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feed them. Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things
will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Mahalaga po ito na binasa natin lahat kasi po sa totoo lamang, ang mga totoong mananampalataya kay Kristo ay inuutusan na hindi dapat mabahala, hindi dapat mag-alala, hindi dapat mag-worry patungkol sa lahat ng mga material na bagay na kailangan ng katawan, kailangan natin sa ating buhay. Sa halip, ang focus lamang natin ang pagtuunan ng pinakamahalaga na panahon at ginagawa natin ay ang mga bagay na mananatili sa walang hanggan at ang pamumuhay na matuwid na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ito ay ang pamumuhay kay Kristo. At yung kautusan na ito ay talagang napakahirap na masunod ng tao dahil ang buhay ng tao ay umiinog lamang sa mga alalahanin ng sanlibutan na umalipin na sa tao. Sa totoo lamang po, our life revolves on earthly concerns na hindi natin namamalayan, inalipin na tayo ng mga bagay na makamundo. Yung espiritu ng kamunduhan ay napakalakas na puwersa na kumukontrol sa puso ng tao at nagiging hadlang upang tayo ay mamuhay na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. No one can say that he is not worried of the things that he needs. Marahil po, pagbulay-bulayan po natin mabuti ito. Paggising pa lamang natin sa umagang, iniintindi na natin kung ano ang ating almusalin at nagmamadali na tayo sapagkat kinakailangan makapasok tayo sa trabaho. Hindi dapat mahuli sa trabaho. Kailangan nandun sa tamang oras. Ngunit pag linggo, o di kaya araw ng ating pananampahan, relax lamang tayo, hindi baling mahuli. So makikita po natin, hindi natin concern ang kaharian ng Diyos. Pagpasok natin sa trabaho, ang ating puso at kaisipan nakatuon sa ating ginagawa. At binibigay natin ang the best natin sapagkat umaasa tayo dahil doon ang gagaling ang ating ikinabubuhay. At hindi natin maalaman kung may oras pa tayo sa mga sandaling yun ang ating puso at kaisipan para sa Panginoon. Pag-uwi ng bahay, pagod tayo, iisipin na naman natin ang ating kakainin at pagod na tayo mamamahinga. Ilang sandali ang nauukol sa Panginoon. Ilang sandali nauukol sa kung paano sa ating maghapon ay maging kaglugod-lugod ang ating ginagawa sa mata ng Panginoon. Ito po ang katunayan na hindi natin binibigyan masyado ng kahalagahan ang mga sandali na para sa Panginoon at ang pagpapahalaga sa mga sandali na ang lahat ng ating ginagawa ay maging kalugod-lugod sa Kanya kung paano natin ayusin ating sarili, kung paano natin panalangin, kung ano mga dapat tanggalin ng Panginoon sa ating buhay at kung ano yung mga dapat na isaayos niya. How much time do we spend seeking the will of God for our life? And to be able to do what He wills for us. Kaya ito po yung talagang problema natin. Kaya po, that to seek first His kingdom and His righteousness. Parang napakadali sabihin. Patunay po, makipot ang pinto, makitinandaan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaunti nakakapasok. Okay, ito po, pahapyaw natin, tiningnan po yung mga naunang katuruan ng Panginoon upang sa ganon ay mabigyan po natin ng tamang pangunawa at pagdaloy ng kaunawan sa ating puso't isipan ng ating aralin sa Matthew 7 verses 13 and 14. Maikli lang, basahin po natin ito. Matthew 7 verses 13 to 14. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Maiksi lamang po. At ano po yung ating makikita rito na napakahalaga? Una, letter A, the wide gate.
and broad way that leads to eternal damnation. Ang landas o ang pinto at ang landas na magdadala sa tao sa walang hanggang pagdurusa. Ayun po ang malungkot na landas. At dito, ang nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon dito ay yung buhay na panlabas na kabutihan lamang. Yung buhay na panlabas na pagkarelihiyoso. Nakahalintulad, kasi kaya dinangkit ng Panginoon dito, inihalintulad niya sa mga religious leaders noong kanyang kapanahunan. Kaya marami ang papasok at pumapasok sa pintuan ito o sa kaparaanan ng buhay na ito kasi hindi kailangan ng panloob na pagbabago. There's no need for inner transformation, kundi human efforts na lamang at saka pagiging matuwid lamang sa sariling kaparaanan. At yung ganitong paraan ay napakadali at komportable sa tao kasi ito ay nakikiayon sa daloy ng buhay dito sa mundo, kalakaran ng sanlibutan. Ito po yung, kaya madali po ito. Walang conflict sa sanlibutan. Kaya karamihan ng tao, ito po ang pinipili na landas. Kasi po, ang gustong-gusto ng tao at ang gustong gawin ng tao ay magpasasa o di kaya ma-enjoy ang lahat ng mga dinudulot ng makamundong layaw, mga dinudulot binibigay ng mundo sa atin. Ano po yung description nito? Worldly comfort, kasiyahan na makamundo, kaligayahan na makamundo, at pagbibigay sa lahat ng mga ninanais ng laman. At marami po nangangaral ng ganito, na kunwari ay nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit motivational speakers lamang, na ang itinuturo ay lahat ay para sa kabutihan ng laman, yung kaligayahan ng tao, yung gusto ng tao na makamundo. Kaya yung mga taong ito ang pinapasok na landas ng buhay, ay tinatanggihan nila ang pagiging Panginoon ni Kristo sa kanilang buhay. O di kaya naman pinagsasawalang bahala. Kasi ang gusto nila ay masunod ang layaw ng kanilang katawan, ng kanilang sarili. Masunod yung mga ninanais ito. At ito ay patunay na ang kanilang Panginoon ay ang kanilang sarili at hindi ang Panginoon mismo. Kaya, tatandaan po natin yung katotohanan ng buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. 1 John chapter 5 verse 19. Maraming beses po natin itong inuulit-ulit noon. Kung kaya't nagagawa niyan linlangin ng tao sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na mga makamundong bagay na gustong-gusto po ng ating mga mata, gustong-gusto ng ating katawan, gustong-gusto ng ating laman. Nai-enjoy ng tao. Kaya po, nalilang ang tao na nagiging dahilan ng tao ay nabibihag ng mga makamundong bagay, nabibihag ng kamunduhan, na umaabot sa punto na hindi na nila kayang makahulagpos pa sa bilangguan ng kasalanan. Maliban na lamang po kung dumaloy ang biyaya at kahabagan ng Diyos upang sila ay iahon sa pagkaalipin na ito, sa spiritual na pagkaalipin. This is actually spiritual slavery orchestrated by the devil. Kaya po, yung salita ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya noon, ayun din ang salita ng buhay na ipinapahayag ngayon mula sa salita ng Diyos, written word of God, ang Bible. At ang salita ng buhay na ito ay pag-anyaya, invitation sa lahat ng tao na pumasok sa makipot na pinto, na ngunit ito ay patungo sa buhay at buhay na walang hanggan. Kung kaya't
ang lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon, binigyan ng chance para marinig ang mensahe ng buhay. Ngunit nakalulungkot na karamihan ng tao ay tinanggihan ito o di kaya ipinagsawa ng bahala. Dahil nga po sa pagkaalipin sa espiritu ng kadiliman sa mundong ito. Kung kaya ito ang magdadala sa kanila sa walang hanggang dagat-dagatang apoy, ang walang hanggang pagdurusa. Letter B, ito'y madali. The small gate and narrow road is the way to eternal life in God's kingdom, and only few find it. Ang ganda po na description na ito, masikip na pinto. Ano po? Na papasukan ng tao. Kukunti lang makakapasok. Bakit? Kasi ang pamumuhay na matuwid ay tila baga imposible sa taong makasalanan na kagaya natin. At mismo ang Panginoong Hesus na po nagsabi, sa totoo lang. Sa Matthew chapter 5, verse 20, ganito po sinabi ng Panginoon, "For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God or kingdom of heaven." Ang bigat po ng salita ng Panginoon ito. Sinabi ito ng Panginoong Hesus kasi po, sa totoo lamang, yung mga mga scribes po sa lumang panahon ay sila po yung nag-iingat ng banal na kasulatan, kaya alam nila ang buong kasulatan. At yung mga Pharisees o Pariseo, sila yung pinaka-religyoso ng panahon na yun. Kaya ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay sinusunod nila ng buong faithfulness, buong katapatan ang mga kautusan sa paniniwala na sa pamamagitan ng pagsunod na ito ay makakamit nila ang matuwid na pamumuhay at maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At yun po yung totoo. Kaya po, walang sino man na kayang lampasan ang kanilang outward religiosity and outward righteousness. Parang imposible para sa kahit sino. At higit pa ron, yung panlabas lamang na ginagawa nila ito ay ang ibig po sabihin ay self-righteous life. At yung self-righteous life ay kinapupuotan ng Diyos. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. The Lord hates self-righteous life. Kaya ito po yung naglulumantad na katotohanan. No one is righteous in his own effort and own marriage. Wala pong sino man na matuwid sa magitan ng kanyang sariling ginagawa. Hindi tayo maaring makapuntos sa Diyos sa magitan ng ating sariling ginagawa. Marami po tayong pupuntahan verses dito, ngunit konti lamang po yung ating babasahin. Romans 3, verse 10 to 12. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is none, even one. Bakit po ganito? Self-righteousness is not good. Kaya ang bigat po. Verse 23. Dinagdag niya, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat nagkasala, walang sino man nakaabot sa pamantayan ng Diyos ng kaluwalhatian. No way. Psalm 14 verses 1 to 3. "The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understands, who seek after God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one." Ito po yung katotohanan
sa paningin ng Diyos pag tumingin siya sa tao. Isaiah chapter 64, verse 6. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garments, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Grabe po, yung daw mabuti nating gawa ay, yung ibang, sa Tagalog po ay, sa tingin ng Diyos, maruruming basahan ang katumbas. Kaya wala po sino man na nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya, patungkol dito, walang sino man na may kakayahang makasunod sa Great Commandment. Grabe po. Great Commandment, ito yung kautusan ng Panginoon. At dito nakapaloob ang lahat ng kautusan. Sa Matthew 7, verse 12, Papiaw binanggit dito. Yung sinabi niya yun, in everything, therefore, treat people to the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets. Ngunit ang kabuuan ay sa Matthew 22, verses 37 to 40. Sabi ron, ito po yung kautusan ng Panginoon. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, kahalintulad, magkakambal. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophet. Pinagsama-sama na lahat dyan. Ngayon, kung itong kautusan, imposible na tayo ay, ang lahat ng tao ay maging matuwid sa mata ng Diyos. Imposible na tayo ay may kakayahan na makapasok sa makipot na pinto patungo sa buhay. Kung ang gagawin natin ay sa kaparaanan lamang at kakayahan at kalakasan ng tao, wala po tayong kakayahan. Wala tayong kakayahan na gumawa ng kahit na anong mabuti na kalugod-lugod sa mata ng Diyos upang tayo makapasok sa makipot na pinto patungo sa buhay. Kung kaya't, okay, nandito na po yung mahalagang punto. Kung kaya't, ang tao dapat buong pagpapakumbaba na kinikilala natin ang katotohanan na kinakailangan natin ang biyaya at kahabagan ng Diyos na dumaloy sa ating mga buhay at siyang kumilos sa ating buhay at magbigyan tayo ng kakayahan na makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanya mata. It is only by grace of God when His mercy comes to us. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang tao. No. Kanina pa natin binabanggit yung narrow gate. Ito po yung plain truth. The narrow gate is no other than the Lord Jesus Christ. Siya po yun. Masikip yung pinto, makitid yung landas, dahil higit na marami ang tao na tinatanggihan ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Marami ang bumabanggit ng kanyang pangalan, marami ang nagsasabing naniniwala sa kanya, ngunit sabi ng Bible, maski yung mga demonyo naniniwala ngunit hindi kayo makasunod. People claim to believe in Him, but they refuse to obey or ignore His commandment and sovereign will. Yun po yung punto na gusto natin ipaliwanag. Halos karamihan ng tao, lalo ng mga Pilipino na napaka-religyoso, sasabihin naniniwala sila sa Diyos. Sasabihin naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Ngunit, ayaw naman nilang sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Kasi ayaw naman nilang basahin ang kanyang banal na salita. Kasi ayaw naman nilang pakinggan ang sinasabing ang katuruan niya. At lalong ayaw nilang sumunod sa kanyang kalooban. Ang gusto nila ay maluwang na pinto. Yung magagawa nila kung anong gusto nilang gawin at the same time sasabihin nila na sila nananampalataya. Kung kaya't sila namumuhay ayon sa kaparaanan at kalakaran ng sanlibutan. Ngunit sasabihin nila, they love the Lord. That's impossible. That's a contradiction.
sapagkat ang kanilang gusto, what they love actually, these people love what the Lord hates. Yun po yung punto ron. Ano po, yung gustong-gusto ng tao, ito yung mga ayaw ng Diyos, kinapupuutan ng Diyos. Kaya dito ay inuulit-ulit natin, madalas na uulit natin yung napakahalagang na paulit-ulit natin babasahin. James chapter 4 verse 4. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Ang tindi po, grabe. 1 John 2:15 and 16. Do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Now tell me, sino po ang nakakasunod dito? Lahat po tayo ay guilty. That's why what we need is the grace and mercy of God. At higit pa ron, yung mga makamundong kaparaanan, yung mga human effort at self-righteous na ginagawa ng tao, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At ang katanggap-tanggap ay ang buhay na lubos-lubusan lamang na isinuko at ipinagkatiwala sa Panginoong Hesus. Dahil ito lamang, ganitong buhay ang maaring makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, huwag nating pahapyaw lamang na pinapakinggan, kundi isa puso ng matindi ang John chapter 14, verse 6. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Hindi sa anumang kaparaanan, hindi sa pamamagitan ng kahit sino, hindi sa pamamagitan ng ating ginagawa, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo sa mga nagtiwala lamang sa Kanya, ng lubos-lubusan. Okay, dugtungan pa po natin to. Masikip ang pinto, makitid ang daan na patungo sa buhay, dahil ang sinuman na nais pumasok dito ay kinakailangang iwaksin niya ang lahat ng mga makasanlibutan na kaparaanan ng buhay. Makasanlibutan na kaparaanan, kaisipan, at mga mithiin sa buhay. At kung iwawaksin niya ito, mamumuhay siya na salungat sa kalakaran ng makasalanang sanlibutan. Yun po yung malaking problema na mahirap gawin ng tao. Ngunit kinakailangan, kaya nga po, makipot na pinto, makitid na daan. Kaya ang kailangan lamang natin, sa totoo lamang, yung matuwid, yung buhay kay Kristo. Yung pagiging matuwid ng buhay kay Kristo. Bakit po? Siya lamang yung nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan sa krus upang tayo po ay maiahon sa pagkaalipin sa kasalanan at magagawa natin na makapasok sa kanyang kaharian. Kaya patungkol dito, dahil po masikip ang pinto at makitid ang daan, yung mga patungo sa walang hanggang kaharian ay hindi na magagawa. Linawin po nating mabuti ito. Ano po? Dahil nga totoo na makipot ang pinto, makitid ang daan. Kung kaya't ang lahat ng mga nakatakdang papasok sa kaharian ng Diyos ay hindi na magagawang mamuhay na komportable dito sa lupa na nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Hindi na magagawa na ma-enjoy pa nila ang mga bagay na makamundong kaligayahan. Dahil ang lahat ng ito ay salungat sa buhay na nais gawin ng Panginoon sa atin. Dahil ang mga totoong mga mananampalataya patungo sa kaharian ng Diyos ay
Nasa landas na inilaan ng Diyos para sa atin. Yung proseso ng kabanalan. We are in the process of sanctification patungo sa kaharian ng Diyos. Dahil sinabi na ng Panginoon, without holiness no one shall see God. Kaya tayo ay unti-unti na inaakay sa landas na matuwid, landas ng kabanalan, palayo ng palayo sa kasalanan. At hindi na maaaring mamuhay pa. Nakahalintulad ng mga tao ng sanlibutan. Muli, ulitin po natin, para doon sa mga naniniwala na sila ay kabilang sa kaharian ng Diyos at buong pananabik na makapasok sa walang hanggang kalwalatian na gusto niyang ma-enjoy. Ulitin po natin, yung sinabi natin kanina, hindi na siya magiging komportable na mamuhay dito sa pansamantalang daigdig na ito na pinagaharian ng kasalanan, pinagaharian ng kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ng dyablo. Bakit po? There will always be a continuous battle against the flesh and against the ways of this world. Sinabi natin kanina, mayroong spiritual battle, may digmaang spiritual na nangyayari sa buhay at sa kalooban ng isang totoong kabilang sa kaharian ng Diyos. Dinidigma niya ang gawain ng kadiliman, dinidigma niya ang maling gawain ng kanyang sariling laman, kaya hindi magiging komportable. Gayon pa man, okay, ito po yung bawi. Kasi po maaaring sabihin natin, napakalungkot naman ang buhay ng tunay na Kristiyano. No, hindi po. Gayon pa man, hindi po ibig sabihin na boring ang buhay ng Kristiyano, na totally devoted, lubos-lubusan na tinataluntod ang landas na matuwid. Ano po? Hindi totoo na boring, hindi totoo na hindi enjoyable. Ang ganitong kaisipan ay kaisipan ng mga tao na kabilang sa walang hanggang pagdurusa. Hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Kahit hindi boring ang mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Why? There is pure joy for those who belong to God's eternal kingdom, living in obedience to His commandments. John chapter 15, verse 11. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Puno ang Panginoong Hesus na nagsalita nito. Ano pa po? The prayer of the Lord before His crucifixion. Tingnan po natin, ito po yung itinagawili niya. John chapter 17, verse 13, nanalangin siya sa Ama. At ito po, ang sinabi niya, the disciples in this world, but now I come to you, nananalangin sa Ama nung bago po siya tumungo sa krus. And these things I speak in the world so that they may have my joy made full in themselves. Puno ng kagalakan. Hindi niya sinabi na kalungkutan. Dagdagan pa po natin para po munawaan natin mabuti. Living in the world of truth leads to sanctification and source of joy in the Lord. Okay. John 17, nandun po yung karugtong, verses 14 to 20. I have given them your word, and the world has hated them. Ito na po. Because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Protected tayo. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. For their sake I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. I do not ask on behalf of these alone, but for those who also believe in me through His word. Pansinin po natin mabuti
na dito po, buong buo yung nais mangyari ng Panginoon sa atin. Tayo ay well taken care of sa kanyang mga kamay. Ituloy po natin ito. The source of eternal joy is the assurance that we are secured in the hands of the Lord. Tiyak, may katiyakan, secured tayo, hindi magagalaw, hindi matitinag. John chapter 6, verses 37 to 40. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of him who sent me, that all that he has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day. Yung assurance po. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself, will raise him up on the last day. May katiyakan tayo. So, ano yung boring doon? The blessed hope. May katiyakan po tayo na ano ang mangyari. May katiyakan tayo, nandun tayo sa kanyang kaharian. Tuloy po natin. Kasi maganda po na ito ay tumimo sa ating mga puso. Yung mga kasunod nito. Life in the presence of the Lord is life of fullness of joy beyond the understanding of sinful world. Ang ganda po nito. Psalm 16, verse 11. You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forever. Alam po nyo, kung tayo po ay totoong nananalangin at katatagpuin tayo ng presensya ng Diyos, yung isang segundo sa presensya ng Diyos ay hindi maihahambing sa isang buong taon na kaligayahan ng mundo. Believe me, it's different. It is beyond expression, beyond any explanation. Kakaiba po. Kaya po sa totoo lang, even in the midst of suffering, a child of God has all the reasons to live in the joy of the Lord. Yan po, kakaiba. 1 Peter chapter 4. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange things were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also the revelation of his glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests in you. What a blessing na walang kapantay. Maging sa gitna ng mga pagdurusa dahil sa kasakiman o panlalait ng mundong ito. Meron po tayong inner joy na hindi nawawala. At panghuli, na ito po yung tamang attitude ng lahat ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa landasin ng buhay pansamantala sa daigdig na ito. Ito po yung buhay na nakafocus lamang kay Kristo Jesus. We will end with Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart.
yung dinaanan ng Panginoong Hesus, lahat ng kanyang struggle, yung kanyang pagtitiis, yung kanyang paglaban sa lahat ng kasamaan, na umabot pa hanggang sa yung walang kapantay na pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Gawa niyang lahat yun. Kung titdab po tayo tumitingin, mauunawaan po natin na walang kapantay yung ginawa niya para sa atin. Yung anong ginawa niya? Na binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng talagang nanampalataya at nagtiwala sa kanya. Hindi matitinag at may katiyakan sa walang hanggang kalwalatian sa kanyang kaharian. Kasi po walang kapantay yung ibinayad niya para sa atin. And that is the blessed hope. So, in this life, wala na pong pinakamahalaga, anuman ang ating dinaraanan. Bagamat tayo ay ginugulo ng sanlibutan ito, bagamat tayo ginugulo ng mga alalahanin ng sanlibutan ito, kung ang focus pa rin ng ating buhay ay ang buhay kay Kristo Jesus, may kapanatagan, may katiwasayan, may kagalakan na panloob na hindi mawawala anuman ang mga nagaganap sa ating kapaligiran. This is the blessed hope in the Lord Jesus Christ. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka aming Diyos na banal sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan, O Diyos, na sa kabila ng lahat ng aming pong papasukan ay makipot na pinto at makitid na daan, O Diyos. Kami po ay binibigyan mo ng katiyakan ng aming pong papasukin ay ang buhay na walang hanggang kalwalatian sa inyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon. Hiningi po namin, Diyos, na pagkalooban po ninyong bawat isa sa amin ng sapat na katatagan, na malagpasan po ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, na amin pong matalunto ng buong katagumpayan ang landas na inilaan mo sa amin, na wala pong maaring hadlang. Ang lahat po na maaring hadlang, mga hirap at pasakit ng daigdig na ito, ay magiging daan lamang, Panginoon, upang kamtin namin ang tunay na katagumpayan na inilaan mo para sa amin. Salamat po. Salamat po, aming Ama. At muli po, Diyos, sa aming pong panimulan isang panibagong araw, muli ay amin pong inahabilin sa inyong pagpalang kamay ang inyong mga anak. Samahan po ninyo sila, O Diyos, sa bawat hakbang salakbayin ng buhay. Manatili po, Panginoon, ang inyong banal na kamay na nag-iingat at nagpuprotekta sa kanila. Ilayo sila sa lahat ng kapagalib, kapahamakan, o namang uri ng karamdaman, Panginoon, at higit sa lahat, O Diyos, bigyan po ninyo sila ng katatagan na salungain ang lahat ng mga hadlang sa buhay at malagpasan ng mga pagsubok at mapagtagumpayan lahat ng gawain ng kadiliman. Salamat po, Ama. Kayo lamang po ang siyang malulahati at madakila sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa aming mga buhay. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, paglulahati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. At amen. God bless you all.